Isipin mo ang Iran, ang rehimen na nagsabing isasara nila habang buhay ang Strait of Hormuz at kokontrolin ang langis sa mundo. Ngayon, siya ay nagpapanik dahil hindi niya mapigilan ang paparating. Kakagawa lang ng Ukraine ng isang bagay na walang sinumang nagakala. Ipinadala nila ang sandatang pinakakinatatakutan ng Iran diretso sa puso ng Persian Gulf. Mga drone pandagat ng Ukraine. Mga drone na kapagpalubog na ng bahagi ng Russian fleet sa Black Sea at posibleng magbukas ng Strait of Hormuz ng tuluyan. Hindi mapigilan ng Iran. At ang pinakakahanga-hanga, si Pangulong Volodymyr Zelensky ay kakakumpirma lang ng lahat ng ito sa publiko sa harap ng mga delegado mula sa mahigit 30 bansa. Babaguhin ang ipapakita ko sa iyo ang takbo ng laro. Tulad ng malamang nakita mo na mula nung Operasyon Matinding Pot ng Estados Unidos noong Pebrero ng 2026, gumanti ang Iran. Naging lumulutang na larangan ng labanan ang kipot ng Hormuz. At ang kipot na ito ay isa sa pinakamahalagang ruta sa buong mundo. Diyan dumadaan ang 20% ng lahat ng langis sa buong mundo. Ibig sabihin nito, anumang pagkaantala o abala doon ay direktang nakakaapekto sa presyo ng langis sa buong mundo, sa halaga ng enerhiya, sa transportasyon ng mga kalakal at sa pandaigdigang ekonomiya sa kabuuan. Kapag naharang ang daloy, tumataas ang mga presyo. Sa lahat ng kontinente, naapektuhan ang mga industriya, pamahalaan at mga pamilya sa halos lahat ng bansa. Gumamit ang rehimen ng Shahed drone, mabilis na bangka, mina at banta ng submarino para harangin lahat na nagresulta sa ganap na sakuna. Bumaba ang araw-araw na pag-export ng langis ng mga bansa sa Golpo mula 12.3 milyon na bariles tungo sa 7.8 milyon na lang. Halos 40% ang nabawas. Ayon sa mga analista, posibleng lumampas sa $50 bilyong ang pagkalugi. Sumabog ang presyo ng langis. Mga barkong nakatigil ng ilang linggo, marinong balisa at buong mundo ramdam ito sa bulsa. Ngayon, may taong nagpasya talagang gumante. Habang lahat ay nakatingin sa alitan ng Estados Unidos at Iran, gumawa ang Ukraine ng isang kahangahangang pagbabago. Naging bagong pandaigdigang superpower sa drone ang Ukraine. Inanunso ni Zelensky ang mga 10 taong kasunduang pangdepensa kasama ang Saudi Arabia, United Arab Emirates at Qatar. Mga kasunduang tinawag niyang kasunduan sa drone. Hindi lang basta papel ang mga kasunduang ito. Kasama rito ang mga interceptor sa impapawid na kasalukuyang nagpapabagsak ng mga Shahed sa Golpo at ngayon pati na rin ang mga drone sa dagat. At higit pa rito, ang mga kontrata ay naglalaman ng kasunduan para sa magkatuwang na produksyon. Ang mga pabrika at linya ng asemblya ay tinatayo sa parehong Ukraine at sa mga bansa sa Golpo. Ibig sabihin, hindi lang basta paglilipat ng teknolohiya. Ito ay tunay na pakikipagtulungan na may lokal na paggawa, bilyong pamumuhunan at dinadala ang karanasang Ukrainian sa gitnang silangan. Hindi lang bibili ng drone ang mga bansa sa Golpo. Magsasama sila mag-produce kasama ang Ukraina, lilika ng sarili at independiyenteng industriya ng depensa. Ang pakikipagsosyong ito ay magdadala rin sa Ukraina ng langis, diesel at mga pinansyal na yaman na kailangan nito para ipagpatuloy ang paglaban sa Rusya. Isa itong tunay na sitwasyon na panalo ang magkabilang panig. Habang lumalakas ang dalawang panig, nagkakaroon ng bagong lakas ang mundo para maprotektahan ang mahalagang rutang pandagat. Sa Security Summit, diretsong nagsalita si Zelensky. Kung magkakaroon tayo ng kasunduan tungkol sa mga drone, kasama ang mga bansa sa gitnang silangan, kasama rito ang ating mga naval drone. Maari kaming makilahok sa depensa. Maari kaming tumulong sa mga convoy. Habang gumagawa ng kasunduan si Zelensky, mahigit 228 eksperto mula Ukraine ang nasa gitnang silangan sa 5 bansa sa Gulpo. Hindi lang sila nagsasanay, nasa unahan din sila, winawasak ang mga Shahed drone ng Iran sa real time. Ang mga eksperto na ito ay aktibo na sa Qatar, Emirates, Saudi Arabia, Kuwait at Jordan. Dala nila ang karanasan ng mga nakaharap sa libu-libong Russian drone at ngayon, ginagamit nila ang eksaktong parehong taktika laban sa mga Shahed ng Iran. Isipin mo, mga taong ilang taon nang lumalaban sa dagat itim, ngayon ay nasa Persian Gulf, nagtuturo at kumikilos kasama ang mga kaalyadong Arabo. Hindi lang ito technical na tulong, ito ay paglilipat ng tunay na kaalaman sa digmaan, subok na sa labanan. Binabago nito ang pananaw ng mundo sa depensang pandagat.
Ang Ukranya ay hindi na lang ang bansang humihingi ng tulong, kundi naging kasangga na gustong makasama ng lahat. May mga dumating ng kahilingan mula sa 11 karagdagang bansa mula sa Gulpo, Gitnang Silangan at maging sa Caucasus. Ipinapakita nitong ang kasunduan sa drone ay lumalaking kilusan na lampas sa inaasahan ng lahat. Bumubuo ang Ukraine ng mga alyansa na lampas sa digmaan kontra Rusya na maaring magbago ng balanse ng kapangyarihan sa Gitnang Silangan sa inaharap. Mula pagiging estudyante, naging guro na ang Ukraine sa paggamit ng mga drone at ngayon ay nagtuturo na sa buong mundo kung paano gamitin ito para protektahan ang mahahalagang ruta. Dito pumapasok ang tunay na ikinababahala ng rehimen ng Iran, ang Magura V-7, ang halimaw na pandagat ng Ukraine. Meron itong bilis sa normal na takbo na 43 kilometro kada oras, pero kaya nitong umabot ng 72 kilometro kada oras kapag kailangan nitong humabol. Mayroon itong autonomiya ng 48 oras sa dagat at abot na higit sa 1,480 kilometro. At pinakamahalaga, kaya nitong magdala ng hanggang 650 kilo ng pampasabog. Mayroon pang mas advanced na mga bersyon na may dalang mga misil na AR-AR na uri ng AIM-SHAM Sidewinder na ginagawang isang tunay na mga ngaso ng mga kalabang drone sa dagat, ang pandagat na drone. Malinaw ang sinabi ni Zelensky na parehong kasama ang Magura V-7 at ang kilalang Sea Baby sa mga paketeng ipinapadala sa mga bansa sa Gulpo. Para magkaroon ka ng ideya, noong mga ehersisyo ng NATO sa Portugal, noong Setyembre ng 2025, pinamunahan ng mga Ukrainyano ang pulang koponan. Sa 5 simulated na senaryo, winasak nila ang asul na koponan ng NATO. Isang bersyon ng drone ang nag-simulate ng paglubog ng frigate at na-jam ang radar ng barko nang hindi napansin. Namangha ang NATO at kung namangha sila, isipin mo na lang ang Iran. Malamang pinagpapawisan na sila sa kaba nang malaman nila yon. Ang gumana laban sa NATO sa simulation ay inihahanda na ngayon para sa totoong labanan sa Golpo. Pero hindi tumitigil ang Ukraine sa pag-i-innovate. Noong Abril 11, dumating ang balitang nagbago ng lahat. Ang unang naval drone sa mundo na gumagana bilang lumulutang na aircraft carrier. Ang Magura V-7 ngayon ay nagdadala at nagpapalipad ng mga interceptor na panghimpapawid mula mismo sa dagat. Isipin mo ang eksena. Isang Saudi barkong tangke na naglalayag sa kipot. Biglang lumitaw ang isang Shahed mula sa Iran. Lumilitaw si Magura, inilunsat ang interceptor mula sa deck at ilang segundo lang nagiging usok ang drone ng kalaban. Ipinakita na ng Ukranya ang video ng operasyon laban sa Shahed ng Russia. Perpekto yon. May paparating bang mabilis na bangka ng Iran? Sumagot ang Magura gamit ang metralyadora. O sasabog ito dala ang buong karga. Paano kung isang submarino yon? Ang Ukranya? O nasubukan na nila yan laban sa mga Ruso. Makikita mo ang resulta sa mga larawang ito. Ngayon, isipin mo ito, ang Iran ay may 28 hanggang 30 submarino at wala ni isa sa kanila ang ligtas. Naalala mo ba kung ano ang ginawa ng mismong mga drone na ito laban sa Russia? Sa Dagat Itim, tinanggal nila sa laban ang isang katlo ng plota ng Dagat Itim hanggang Marso ng 2024. Makapangyarihang mga barko ang pinalubog o seryosong nasira. Ang buong fleet ay napilitang tumakas papuntang Novorossiysk. Inatake nila ang tulay ng Kerch at pininsala ang mga submarinong Ruso. Makikita mo, ang napatunayang karanasang ito sa labanan ay binibili na ngayon ng mga bansa sa Gulpo. At ang pinakamahalaga, sinabi mismo ni Zelensky na ang modelong ginamit ng Ukraine para buksan ang mga ruta sa Dagat Itim ay maaaring direktang gamitin sa kipot ng Hormuz. Ibig sabihin, ang estratehiyang nagtagumpay na noon ay malapit nang ulitin sa Gulpo. Parang ang Ukraine ay nag-e-export ng formula na napatunayan ng epektibo laban sa isang mas makapangyarihang armada. Isipin mo ito, ang Rusya ay may napakalaking armada na may mga modernong barko, advanced na mga misil at mga submarino. Kahit ganon, binago ng mga drone ng Ukraine ang laro ng tuluyan. Ngayon, isipin kung ano ang magagawa ng mga drone na ito laban sa mas kulang sa gamit na hukbong dagat ng Iran. Nangyayari na ang malaking pagbabagong ito. May isang mahalagang detalye rito. Pinili ng mga bansa sa Golpo ang teknolohiyang Ukrainyano dahil sa napakagandang sulit nito. Mas mura ang mga drone kaysa sa mamahaling sistemang kanluranin, ngunit napatunay ang epektibo na ito sa totoong labanan.
Dahil dito, mas pinili ng mga Arabo na direktang makipagkasundo sa Ukraine. Sa ilalim ni Trump, hinara ng Estados Unidos ang mga pantala ng Iran. Malinaw na sinabi ni Trump na ang blockade ay nagkakahalaga ng $500 milyong bawat araw para sa Iran. Ayaw ng mga bansa sa Golpo na umasa lang sa Amerika. Direktang naipagkasundo sila sa Ukraine. Isa itong prepektong kasunduan. Nakakakuha ang Ukraine ng langis, diesel, pera at mga Patriot na misil. May pinakamahusay na teknolohiya laban sa drone ang mga Arabo. At ang Iran ay lalong nagiging isolated. Bukod pa rito, nilinaw ni Zelensky na maaaring naroon mismo ang mga pandagat na drone ng Ukraine sa Strait of Hormuz para mag-escort ng mga convoy at protektahan ang komersyal na paglalayag. Ibig sabihin, hindi lang teknolohiyang ibinibigay, maaring magkaroon ng aktwal na presensya ng mga drone ng Ukraine sa reyon. Ang Ukraine ay hindi na lamang isang bansang nagsisikap mabuhay, kundi tagapagluwas na rin ng pandaigdigang seguridad. Nangunguna ito sa mga drone pandigma sa mundo. Ngayon, binabago nito ang balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan. Nangako ang Iran na mamamayani sa Strait of Hormuz. Ngayon, hindi na nga nila mapigilan ang mga drone ng Ukraine na sumabak. Hindi ito tungkol sa isang tagumpay sa militar. Patunay ito na sa ika-21 siglo, ang may kontrol sa mga drone ay may kontrol sa dagat, himpapawid at mundo. Kung nandito ka na, alam mo ang laki ng pagbabagong ito. Ngayon, mas malaki na ang kakayahang buksan ang kipot ng Hormuz kaysa sa inakalang posible ilang buwan lang ang nakalipas. At ang Iran? Sa totoo lang, wala silang sagot para sa paparating na mangyayari. Gusto kong marinig ang opinyon mo. Sa tingin mo ba kaya pang makabawi ng Iran o tapos na talaga para sa rehimen? Mag-comment ng opinyon mo. Binabasa ko silang lahat. Kung nagustuhan mo ang video, i-activate ang kampanilya para updated ka sa susunod naming upload. Hanggang sa muli!